Gumawa ng video para sa sakit sa likod ng hita, tendinitis sa biceps femoral. Ngayon, gagawin natin ang pinakamagandang sunod-sunod na ehersisyo na alam ko para maibsan ang sakit sa likod ng hita sa bahay. Lalo na kung galing ito sa muscle na yon. Yung sakit na bumababa mula hita papunta sa gilid ng tuhod. At kung ito ang unang beses mo, dito tinutulungan kitang palitan ang pouch ng gamot ng mga madaling ehersisyo. At hindi mo kailangang maging payat, bata o flexible para magkaroon ng magandang galaw. Ang kumokontrol sa muscle na yan ay dalawang bahagi ng kilalang sciatic nerve. Kapag nairita ang sciatic nerve, hindi niya hinahayaan na mag-relax ang muscle. At doon nanggagaling ang sakit sa likod ng hita at ang pamamaga, ang tendinitis ng biceps femoral dito sa tabi ng tuhod. Ang gagawin natin ay ang pinakamabisang paraan para mobilisahin at paluwagin ang sciatic nerve sa ganitong kaso. Kumupo ka sa dulo ng upuan, mahalagang nakatapak ng maayos ang paa mo sa sahig. Ikurba mo ang iyong gulugod mula ulo hanggang sakro hanggang dulo ng gulugod. Hayaan mo akong tanggalin ang mikropono dito kasi kung hindi, maririnig mo ang balbas ko na kumikiskis o kaya ako naman ang makaririnig ng leeg ko na gumagawa ng tunog na parang kalapati. Simulan mong igulong ang gulugod. Idikit ang baba sa dibdib at igulong mo. Gawing parang letrang C ang gulugod hanggang sa komportableng posisyon. Susunod na hakbang, yunat ang binti hanggang bago sumakit. Gusto kong maramdaman mo ang pag-unat ng binti pero hindi masakit. Kung masakit na, bumalik ka lang ng kaunti. Sa posisyon ito, gagawin natin ang parehong galaw gamit ang paa at ulo. Tingnan mo, itaas ang paa, itaas ang ulo, ibabang pa, ibabang ulo. Pansinin mo na hindi ko ginagalaw ang tuhod, hindi ko ginagalaw ang balakang at pati ang likod. Paa at ulo lang ang gumagalaw. Gawin mo ang galaw na ito ng 30 beses nang hindi nagmamadali. Magpahinga at ulitin ng 3 beses. 3 set ng tig-30 ulit. Sa mismong oras, mararamdaman mo na agad na mas magaan ang binti mo, mas nabawasan ang sakit, pero mahalagang tandaan mo na sa mga unang araw, lalo na, gagawin mo lang ehersisyo ito 1 beses sa 1 araw. Dahil kailangan ng ugat ng oras para magpahinga, para makabawi, pagkatapos nating igalaw ito. Siyempre, ang susunod na hakbang ay ang pag-relax ng mismong kalamnan. At sa kasong ito, hindi ang pag-unat ang pinakaangkop. Dahil kung namamaga ang litid, ang pag-unat ay magdudulot ng sakit at mas tatagal pa ang paggaling ng tendinitis. Ang gagawin natin ay i-deactivate ang mga punto ng tensyon o kahit ang mga trigger point ng kalamnan na ito. Manatili kang nakaupo sa upuan, pero sa dulo ng upuan, ng paa ay maayos na nakatapak sa sahig. Angat ko lang ng kaunti ang damit ko dito. Tingnan mo, gagamitin natin ang dulo ng mga daliri para hanapin ang trigger point. Ang biceps femoral ay nasa gitna, papunta sa labas ng hita. Kaya, maglaan ka ng oras. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Ayokong masaktan ka habang hinahanap mo ang pinakamasakit na bahagi, ang pinakasensitibong punto, o kahit buhol sa kalamnan, buhol sa ilalim ng daliri mo. Nakita ko na ang pinakasensitibong punto dito. Sa puntong ito, maglalagay ka ng bahagyang presyon para kaunting sakit lang ang maramdaman mo. At basta mag-relax ka lang, obserbahan mo kung ano ang mangyayari. Manatili ka sa posisyong yan. Panatsilihin mo ang parehong presyon mula simula hanggang matapos sa loob ng 1 minuto. Mararamdaman mong unti-unting nawawala ang buhol, nagre-relax ang kalamnan, natutunaw sa ilalim ng daliri mo at kusa ring bababa ang sakit. Pagkalipas ng 1 minuto, ituloy mo lang ang parehong presyon. Huwag mong dagdagan ng diin. Huwag kang magmarunong. At panatilihin natin ang presyon habang bahagyang igagalaw ang binti. Tingnan mo, iunat at ibalik. Ilapat ang presyon kasabay ng paggalaw. Sa loob pa ng 30 segundo. Sa pag-relax ng kalamnan, gumaganda ang sirkulasyon. At doon nanggagaling ang pakiramdam na yan, ang alon ng pagre-relax. Ang pakiramdam ng init na bumababa papunta sa binti. Ibig sabihin, tama ang ginawa mong ehersisyo at nagpapasalamat ang katawan mo sa iyo. Pasasalamat, liwanag ng pasasalamat, pasasalamat talaga. At para tuluyang mapabuti ang litid ng biceps femoral, kung saan nangyayari ang pamamaga, luluwagan natin ang ulo ng fibula. Kapag pinalaya natin ang kasukasuan na ito, magiging malaya ang binti. Inalis natin ang sobrang puwersa sa litid. Ibig sabihin, bukod sa pag-alis ng sakit agad, pinapabuti natin ang paggaling at paghilom ng tendinitis. Ang gagawin natin ay luluwagan at gagalawin mismo ang ulo ng fibula. Gagawin ko ito ng paisa-isa para mahanap mo ang butong ito. Pwede kang pumunta dito sa likod, malapit lang ito sa tupi ng tuhod. Hahanapin mo dito gamit ang dulo ng mga daliri mo. Mararamdaman mo ang isang malit na bukol dito sa ilalim ng daliri mo.
Mas maliit ito kaysa sa bola ng golf, halos kasing laki lang ng holen. Kung nahihirapan ka pa rin, pwede ka ring dumaan sa harap ng tuhod. Dito sa simula ng lulod, sa ilang tao, madali lang hanapin ang dulo ng buto na ito. Pupunta ka sa parehong antas na ito, hanggang malapit sa likod ng tuhod, sa gilid, makikita mo ang maliit na bukol na ito, dahan-dahan lang at makikita mo rin. Sobrang dali lang. Pagkatapos mong makita, hahawakan mo ito. Sa harap at sa likod. Hindi mo kailangang pisilin ng madiin. Dito, relax lang ang binti. Ilagay ang bigat sa kabilang binti. Mahalagang tip ito. Basta itutulak mo lang ang maliit na butong ito paabante at paatras. Mag-focus ka sa pagpapanatili ng komportableng ritmo para sa'yo. Huwag ka mag-alala kung sa simula ay hindi mo nararamdaman na gumagalaw ang buto, kung parang matigas lahat. Sa loob ng 30 segundo, 1 minuto, mapapansin mo na magsisimula ng gumalaw ang maliit na butong ito. Yan ang magpapakita na para kang naglalagay ng grasa sa kasukasuan na ito. 30 segundo hanggang 1 minuto ay higit pa sa sapat. Ang biceps femoral ay maaari ring mandulot sa iyo ng paninikip at ito ay nakakaapekto sa tuhod at sa gulugod. Dito sa channel, may video na nagtuturo kung paano mapabuti ang paninikip na yan gamit ang dalawang ehersisyo. I-click mo lang dito para panurin. At kung natulungan kita ngayon, ay share mo ang video na ito sa isang kakilala mong nakakaramdam ng sakit sa hita, sa puwitan o sa ugat ng syatik. Yun lang ang hinihiling ko sa iyo. Gamitin mo ang video na ito para makatulong sa nangangailangan. Hanggang dito na lang muna ako. Malaking yakap at hanggang sa muli.